Hi! Magandang buhay, magandang oras, mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat mga kababayan kung maangas. Nandito naman tayo at ating panunuorin pag-usapan ang sinabi ni Representative Congressman Pantaleon Alvarez kagabi. Kagabi napanood nyo ba yung Maisog Rally? Grabe! Ang daming tao. At sa aking palagay at sa aking pananaw, na nagmumula sa aking kaibuturan ng aking damdamin ay malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Ano ibig kong sabing malapit na? Malapit na ang ending ng istorya ng nangyayari sa ating bansa. Grabe. Ulitin ko mga kababayan kung maangas. Yung sinabi ni Alvarez dito ay napakarami ang sinabi ni Alvarez actually sa kanilang sariling lingwahe sa Davao. Pero pinili ko lang yung Tagalog para tayong mga Tagaluzon ay maintindihan natin ang gusto niyang sabihin. Now, about sa withdrawal of support. Kanino pa? Hindi kay Kuting. Or maaaring kay Tambaluslos or sa lahat ng mga Tambaluslos. Or, grabe ano, hindi lang bangags, kundi maraming bangag sa bansa natin Pilipinas. Kaya paano ko kaya sasabihin ito na yung withdrawal of support ay kay Kuting lang. Siguro, sabihin na nating lahat ng mga bangag. No. Ayon di umano sa ating naririnig na bali-balita. Kundi ba naman ang init ng balita kasi, grabe. May bangag, tambaluslos, adik, hoarding, smuggling, droga. Wala na yung peace in order na dati nating nakasanayan sa 6 na taon ni former PRRD. No? So, bago natin panoorin ang sinabi ni Alvarez, gusto kong basahin natin itong ating Article 3 Bill of Rights. No? Gusto ko lang bigyan ito ng diin bago natin pakinggan si Alvarez. Dito sa Article 3 Bill of Rights, sabi dito, a right to due process and equal protection of law. A right against searches and seizures without a warrant issued by a judge. Grabe. Ngayon pa lang, itong Bill of Rights natin, nakikita natin yung nangyayaring hindi maganda sa ating bansa. Sunod-sunod yung kinakasuhan na hindi dumaan sa due process. Ano? Wala pa yung warrant issued by a judge ay hinusgaan na yung tao bilang isang wanted at parang walang kalaban-laban. No. Look at General Bantag. General Bantag. Si Congressman Tibes. Si Pastor Kibuloy. Ang dami pa, Ka-Eric. Dr. Lorin Badoy. Ang dami, ang dami. At kung hindi natin, siguro kung tuloy-tuloy pa sila, grabe, baka sa 6 na taon baka marami pang mangyayari. Paano na tayo? Ngayon, kayo ang tatanungin ko mga kababayan kong maangas, na mga ordinaryong Pilipino. Kung yung mga taong yon
na sinabi ko, binanggit ko ng mga pangalan ay mga ma-impluwensya at may kaya. Tayo pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino? Ikaw ako, mga normal lang. Kumakain lang tayo, nagtatrabaho lang tayo para kumain 3 beses isang araw. Paano kaya? Ngayon pa lang, 2 taon, may nangyayari na, di ba? How much more? Pag dumating yung 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon. Ngayon pa lang na 2 taon, wala akong nakitang maganda at mabuti sa Pilipinas. Sa totoo lang. Meron mang magandang, pero parang cover up para matabunan yung dapat nilang gagawin pa para sa ating bansa. Tanin ko kayo mga OFW. Naramdaman nyo ba ang malasakit na katulad ng ginawa ni PRRD sa atin? Diba? Another one na Bill of Rights natin ay a right to privacy, a right to freedom of speech and expression, freedom of the press, freedom of assembly, and the right to petition. Kayo na po ang sumagot kung ang ating rights ba ay natutugunan. Di ba busal ang ating bibig ngayon? Yung iba takot. Di ba? Aminin natin, ang katotohanan sa panahon natin ngayon, busal ang bibig ng karamihan. At tinatakot pa nila ang iba, ang karamihan. Now, mga kababayan kong maangas, panoorin natin ang sinabi ni Congressman Pantaleon Alvarez kung bakit. Ano yung kanyang punto na sa aking paniniwala naman, ang kanyang puntos ay puntos nating lahat. Panoorin natin. Ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines? Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas, ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, Grabe, ang daming tao, no? nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? Oh.
wala man tayong problema. Wala tayong problema. Bakit? Ang saligang batas, nakalagay din doon yung succession ng power. Nangangamba ang saligang batas. Baka dumating ang panahon na yung inupo na presidente hindi kaya ang tungkulin. Kanya, meron kang vice presidente para pumalit sa presidente para gumawa ng trabaho niya. Kanya, tayo, pasensya na ha, magtagalog lang ko kay para makasabot tong mga Taga-Luzon. Kaya sa Luzon, hanggang ngayon, may mga probinsya pa rin na dili maisog. Talawan. Oh, daghan. Unsa to, way itlog. Oh. Way itlog. Oh. Pero daghan po ba yung mga taga Mindanao dito? Na dito na nagpuyok. Daghan sa marami rin mga Bisaya doon. Sana sila mag-umpisa rin doon. Huwag na nating patagalin ito. Hindi na alam kung anong gagawin. Kawawang kawawa na ang taong bayan. Dito lang sa district, sa Davao del Norte, sakal na ang mga tao. Sa first district lang sa Davao del Norte, infrastructure projects. Dahil nga hindi ako sumasama sa kanila. Hindi ako sumusunod sa gusto nila. Anong ginawa nila? Tinanggalan ako ng mga proyekto. Sinong sinasaktan nila ako? Hindi. Kayong mga taga Davao del Norte, First District. Yung mga flood control na pinrogram ng DP. Maputol ko lang, no? Yung sinabi ni Pantaleon Alvarez na hindi siya ang magsasuffer, no, kundi ang taong bayan. Totoo po yun. Alam niyo kung bakit. Ang mga congressman naman sumasahod yan buwan-buwan. Malamang sa malamang, malaki naman ang kanilang sahod buwan-buwan. So kung naputol yung budget nila para sa programa ng kanilang distrito, ay sino magsasuffer? Yung congressman ba o yung mga tao? Siyempre yung mga tao. Bakit kanyo? Dahil mapuputol yung mga infrastructure na gagawin o ginagawa pa lang sa kanilang lungsod, sa kanilang bayan. Katulad po doon sa mga kakilala natin sa may mga malalayong kanayunan, na kung saan ay nandun yung mga CPP and PNDF na ayaw nilang magkaroon ng yung mga daan, kalsada, tulay, dahil ayaw nilang magkaroon ng progreso sa kanilang barangay o kanilang bayan. So, nangyayari, dahil naputol yung budget, yun po yung yun po yung dahilan para walang progressive na mangyayari sa bayan. So, ang nagsasapot po dyan, mga angas kong kababayan, yung mga bata. Alam nyo ba, pag pupunta yung estudyante sa kanyang paaralan ay katakot-takot na tulay ang kanyang tatawirin.
at sa haba ng oras ang kanyang lalakarin. Imagine, a 7 years old, 8 years old, 10 years old, maglalakad ng ganun sa kainit-init na panahon dahil walang mga infrastructure na ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na kahit during pandemic ay patuloy pa rin yung infrastructures, di ba? Sana yun dapat ang makita at ituloy ni BBM na katulad ng pangako niya na itutuloy niya yung build better more. Pero wala eh. Wala. Nga tayo. Saan na yun? Wala naman nakikita. Meron man. Pero parang pasulyap lang. Parang cover up lang. Pagkatapos pag magsasalita ka, matatakot ka. Or kung magsasalita ka, may mga maglalabasan yung mga troll. Mga insimada. Mga patay gutom. Magsisilabasan ng mga yan. Pag magpo-post ka, magkikritical ka sa mga ginagawa ng pamahalaan na bakit wala yung mga pangako nila, magsisilabasan yung mga bayaran. Yung mga patay gutom. Wala naman silang maibalita na maganda. Di ba? Grabe, no? Tuloy natin. PWH. Anong ginawa nila? Tinanggal. Kaya nung bumaha, sobrang dami ng tubig ang pumunta sa First District sa Davao del Norte. Yung mga proyekto na naumpisahan, flood control, dahil nga hindi nila pinatuloy, inumpisahan ito nung ang presidente pa ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Nung pumasok siya 2022, hininto. Kaya nung dumami yung tubig, pati yung proyekto nga ginastahan ng gobyerno, na wipe out, sayang ang pera ng gobyerno. Ganyang klase ang gobyerno na to. Mahirap. Hindi ko alam kung paano tanggapin ng ating armed forces na yung namumuno, nagbibigay ng order, ay isang tao na wala man tinapos. Maalala ko tuloy, merong isang conversation between father and son. Sabi nung tatay, anak, mag-aral ka. Paano ka maging abogado? Paano ka maging doktor kung ayaw mo mag-aral? Ingon ang bata, pa, ayaw ko maging abogado. Ayaw ko rin maging doktor. Sabi ng tatay, anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Siya, gusto ko magpresidente sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung presidente sa Pilipinas, hindi nakatapos ng college. Naging presidente. So bakit pa ako magpakandahirap, maging abogado, maging doktor, kung yung hindi nakatapos ng pag-aaral, nagiging presidente ng Pilipinas? Magpresidente na lang ako ng Pilipinas. Yan ang masakit, mga kasama. Yan ang masakit. Example yan sa mga bata. Yung pala, hindi mo kailangan mag-aral. Kasi
nagiging presidente ng Pilipinas. Dapat pag presidente ka ng Pilipinas, kagaya ka ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano natapos? Abogado. Abogado yan. Ang Vice President natin, isang abogado rin. Magandang ihimplo sa mga bata. They are good example para sa ating mga anak. Hindi yung nakaupo ngayon. Yung nakaupo ngayon, pag magsalita, gumigiwang-giwang ang baba. Gumigiwang-giwang. Oh. Ano? Bangag. Tapos, hindi na nga marunong, kumuha pa ng special assistant niya to the president. Isa pang bangag! Gusto ko lang liwanagin, no. Ang gustong iparating dito ni Congressman Pantaleon Alvarez ay yung naging presidente ka na nga, bakit hindi mo minabuti o ginalingan? Diba? So ang punto is, wala ka nang pinag-aralan ay pang-aapi pa ang ginagawa sa mga tao sa lipunan. Gusto ko lang maging fair dito. Yung context kasi niya ni Alvarez ay hindi po yung wala ka mang naabot na pag-aral or wala kang edukasyon. Hindi po yun yung context ng sinasabi ni Alvarez dito, no? Kung ano yung natapos mong edukasyon sa iyong sarili, ano? Hindi yun ang tinitira ni Alvarez. Kasi ang context na dito ay si BBM na hindi nakatapos ng college, pagkatapos bangag. Pagkatapos, kaya nga na sinabi, kumuha pa ng assistant niya na bangag pa rin. Yun nga daw, yung nasa coffee shop. Yung nasa coffee shop. Yung naghihintay kay Gob. Nakalimutan ko yung pangalan kung sino yun. Basta yun daw. Yung naghihintay sa kanya sa coffee shop, pero hindi di umano pumunta si Gob. Kaya yun, gustong alisin sa kanyang posisyon bilang Gob. Now, balik tayo. Ulitin ko, ang context po dito ay yung pagiging isang di makatarungang leadership dito. Wala ka nang pinag-aralan, pagkatapos wala ka pang galing, hindi mo pa ginalingan para maging mabuti naman sana. Di ba? So, katulad ng example niya si Tatay Digong, di ba? Abogado, naging mayor, naging piskal, naging congressman, di ba? So, marami siyang experience. Then, si Marcos, si BBM, meron din naman experience, di ba? Sa Ilocos at saka sa pagiging senador. So, mantakin nyo. Meron ka nang experience, lalo na sa pagiging senador noon, ay bakit hindi mo pa ginalingan? Kaya nasabi ni Pantaleon Alvarez, yung hindi mo nga natapos ang college, ganun pa yung nangyayari. Ganun yung ibig sabihin niya. No? Gusto kong iklaro lang, no? Yun ang aking analysis, no? Hindi yung pagiging wala kang pinag-aralan o mababang yung edukasyon, hindi yun. Ang pinupunto dito, kasi taga Davao Iba yung paano mag-isip yung mga taga Davao at yung mga pag ikay Tagalog, Ilocano,
Kapampangan, Bisaya, di ba? Iba-iba yung ano natin, yung paano yung konsepto natin sa pag-iisip. Hindi yung pag-aaral kung gaano kaliit yung inyong natapos, yung status ko or malaki o mababa or average. Hindi. Ang pinag-usapan dito ay ang pagiging vangag ni BBM. Alright? Tuloy natin. Oh, kayong mga taga-distrikto, saan yan taga-distrikto? Davao del Norte. Nadre, oh. Napansin nyo ba yung Anton Lagdameo? Ang manirisip niyan, pag ganyan. Sige, ganun. Bakit? Tumutulo yung sipon. Palaging tulo ng sipon. Walang hinto. Kasi nga, sige magsinmot. Sigsimot. Mauna na, daot na lang iyang dire. Ilong. Ang sipon, di na muundang og tulo. Nga, sige na po siya, kambyada pataas. Itaw mga igsoon ko, usbon ko ha, daghan yung kayong salamat sa inyong pakikiusa ni ining gabiuna. And once again, a word of applause to our congressman in the 1st District of Davao del Norte, Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Maisog lagi. Mga kababayan kong maangas, yun si Alvarez asking sa lahat ng mga men and women in uniform to withdraw. Ayan, so tayong lahat, marami na nagwi-withdraw. Tayong mga Pilipino, nagwi-withdraw na tayo ng ating support. Dahil ayaw natin, sa totoo lang, ayaw natin ang nangyayari sa ating bansa. Unang-una, ang dami ng droga sa ating bansa. Nagsilabasan na parang kabuti. Yung peace in order na dati, naglalakad tayo alas 2, alas 3 ng umaga, napaka-safe, no? Hindi ka proud na maging, parang nakakayang maging Pilipino ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Duterte, no, na yung passport natin, pag ipapasa natin, proud na proud tayo na Pilipino. Naranasan nyo yun? Ako, naranasan ko yun. Sa mga kaibigan kong Korean, sabi nila, ang galing ng presidente ninyo. Si Duterte, di ba? Pag sumasakay ako ng taxi, ang galing ng presidente nyo, si Duterte, matapang, may pangil. At kaya, ako, nung 6 years na yun, talagang proud na proud akong maging Pilipino. Pero ngayon, para akong nahihiya. Hindi ko kinakaya ang pagiging Pilipino ko, pero nahihiya ako sa nangyayari sa aking bansa. Nandito na tayo. Naranasan natin yung sasabihin natin sa sarili natin na nang makita natin si Duterte na nagtrabaho ng maayos. Sabi natin, pwede naman pala. Pwede naman palang magawa yung hindi natin akalain na pwedeng gagawin ng isang leader sa ating bansa. Peace in order. Infrastructures, at marami pang iba. Grabe. Kailan kaya tayo aangat naman kahit konti lang bilang Pilipino, no? Hindi kasi kasya yung yung beauty pageant lang. Na proud tayo sa international stage dahil beauty pageant or dahil sa boxing or dahil sa talent. Hindi yung pinaka-ultimate goal ng Pilipinas eh. Dapat ang ultimate goal ng bansang Pilipinas, maitaas, tumaas, umangat ang ating bansa. Bakit ang Vietnam? Bakit ang Thailand? Bakit ang Cambodia? Bakit ang Indonesia? Kaya nila. Kaya nila. Tayo pa kayang Pilipino? Kaya hindi ako
hindi ako sumasang-ayon ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Bakit? Kasi tayong mga ordinaryong Pilipino hindi natin nararamdaman. Well, mga kababayan kong maangas, hanggang sa muli at kita-kits ulit tayo sa susunod na pag-uusap at pagnilay-nilay, pagbulay-bulay sa nakakalungkot at nakakasakit na nangyayari sa ating bansa. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Habang may araw, may pag-asa. Well, mga kabayan, hanggang sa muli. Bye!